Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to all of you, especially to our Professor Binibining Mufida P. Adyong. I am Janudin P. Usman, and I am from the Group 6 reporter, or the last reporter, Gray Team. So today I'll be reporting one of the very alarming current issues here in the Philippines, which is the AIDS. So disclaimer lang na ang topic na ito ay medyo sensitive, may mga sensitive information na pwede kong mabanggit dito, at sana maging open-minded tayo at take it as a educational purposes only. So, what is AIDS? AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome, or mainly known as HIV. So, ang sakit na ito ay inaatake or dinidestroy nito ang ating abilidad sa ating katawan na lumaban sa mga infections. Or in short, ang dinidestroy or pinapahina nito ay ang ating immune system, or specifically the T helper cells. So, ano nga ba ang T helper cells? Ang T helper cells ay yan yung cells sa ating katawan na nagsisignal sa ating immune system na mag-produce ng immunity sa mga pumapasok na mga sakit or virus, bacteria sa ating katawan. So, kapag nasira ang ating T helper cells, ay malamang sa malamang ay magiging vulnerable tayo sa mga iba't ibang sakit, or magiging madali tayong mahawaan ng iba't ibang sakit. So dito naman tayo sa kung paano ito nag-spread or paano ito tumatransfer. So ang AIDS ay nag-spread or tumatransfer ito through bodily fluids. So ano nga ba ang bodily fluids? Yan yung ating semen at blood. So ano nga ba ang mga mode of transmission nito? So ang pinaka-common na mode of transmission nito ay ang sexual intercourse, or in Tagalog ay pakikipagtalik. Specifically kapag anal sex ito. Because nasisira nito ang ating rectum, at ang rectum ay yan yung nagpa-prevent sa mga pumapasok na viruses sa ating bloodstream. So, pangalawa naman ay ang intravenous drug user. So, ano nga ba ang intravenous drug user? So, yan yung pagdodroga gamit ang turok or needles. So, like for example, may isang drug user na may HIV, tapos gumamit ng turok or needles. So, kapag ang ginamit niyang needles ay ginamit din ng ibang tao na walang HIV or AIDS, kumbaga, is mahahawaan siya or matransferan siya ng AIDS or ang sakit na yon. So, ang ibig sabihin nito ay walang evidence na ang sakit na ito ay transferable through casual contact. Like for example, handshaking. Hindi ka nito na kapag nakipag-handshake ka sa taong may AIDS, hindi ka nito mahahawaan. Or like for instance, hinawakan mo yung bagay na hinawakan ng may sakit na AIDS, hindi ka nito matatransferan. So, let's proceed to the origin of AIDS. Kung saan ba ito nagsimula.
So according sa mga scientists, they believe na nagmula daw ito sa Central Africa. So specifically sa Zaire, or also formerly known as Belgian Congo. So ang teorya nila dito is nagmula daw ito sa African green monkey. So ang African green monkey ay isang maliit na animal na may daladalang virus or similar siya sa AIDS. So for some reason hindi nabanggit kung paano ito na i-transfer sa mga native na mga tao sa African. So after that, na-transfer na naman ito sa mga Haitians. And habang nung na-transfer na naman sa Haitians ay tumransfer na naman ito sa mga Amerika, at now dito na naman dito na naman tumransfer sa Philippines or globally. So let's now proceed to the symptoms and effects of the AIDS. So una, ang mga sintomas nito. So unang sintomas nito is nagkakaroon ng night sweat ang isang tao, or ano nga ba ito? Yung nagkakaroon ng night sweat, or sa Tagalog ay pinagpapawisan tuwing gabi, at may ubo, namamaga ang kanyang lymph gland, napapagod, at nababawasan ang kanyang timbang, at nagkakalagnat. So habang lumalala ang AIDS o ang virus o yung disease na yon, ay nagiging mahina ang isang tao. So naglilid ito ng kamatayan because hindi na kayang paglabanan ng immune system ang mga infection sa ating katawan. So kapag sa effects naman, kapag ang isang tao ay may AIDS, ay nakaka-experience ito ng social stigma, nawawalan ng trabaho, bahay, at hindi nagiging belong sa isang society. Pangalawa is nagkaka-high risk, na dadagdagan ang risk na magkaroon ng tuberculosis at cancer ang isang tao. So dito naman tayo sa cases of the AIDS here in the Philippines. So ang pinakaunang naitalang kaso ng AIDS dito sa Philippines is noong 1984, na galing siya sa United States, America, pero unfortunately namatay din ito. So noong July 1995, may naitalang kaso na 8 lalaki na adult na infected sa HIV. So the reason why they are infected because of sexual intercourse. So noong August 1995, may naitalang report na naman na a total of 659 person are identified as ay mayroong infected sa HIV since 1984, at 212 of these individual had fully blown AIDS. So ang 659 ay ang 212 sa kanila ay nag fully blown na as AIDS yung
kanilang sakit. So, sino nga ba yung sinong mga tao ang infected dito? So, sila yung mga homosexual, polygamous or polygamy, yung taong may multiple partners or may maraming asawa, at yung mga drug user na gumagamit ng turok or yung intravenous drug users. So, in conclusion, mahalaga nating maintindihan ang pagkalat ng sakit na ito o ang AIDS para ito maiwasan. Like for example, ang pag-iingat sa pagkikipagtalik at pag-iwas sa paggamit ng karayom or yung intravenous drug user. So, kailangan din ang edukasyon at pag-unawa para makatulong sa mga taong may AIDS. So, yun lang po at maraming salamat.